Dahil December na naman at papalapit na naman ang Kapaskuhan, dumadami ang gumagamit ng peking pera. Kaya kahit papano ngayong vlogs natin ay isi-share ko sa inyo at napakagandang skills din neto sa ating printing business or kahit saang business na alam mo kung papaano i-check yung ating pera or yung ating banknotes mga tropa ko. At syempre magsimula muna tayo dun sa lumang design ng pera natin. Dun sa pinakabagong design ng pera natin, hindi ko pa masyado alam or hindi ko alam yung pinakakumpletong design or yung security features niya, pero kahit papano isi-share ko sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, dati nga pala akong nagtrabaho as teller and kahit papano milyon-milyon yung pera na dumapo sa aking kamay syempre, 'di ba? At alam mo yung syempre nung nagsisimula ka mapepeki ka din talaga. Kaya simula nung na-pick ako mga tropa, talagang mas pinag-igi ko yung pag-check sa mga pera na hindi makaligtas. At nakikita nyo naman dito sa ating video, meron tayong tatlong 500 pero ang isa dito ay peke. At isi-share ko nga sa inyo kung paano siya i-check mga tropa ko, no? At eto na nga, napakagandang topic nito, gusto ko lang talagang i-share sa inyo. Pero syempre no, sa mga may mga tindahan dyan, mag-ingat-ingat kayo sa mga peking pera. Simulan na natin. Sa ganitong klaseng pera, merong dalawang variant. Ito yung pinakaluma. Kung makikita nyo, wala siyang guhit-guhit. Ito yung tinatawag na enhanced security features. Kumbaga lumabas siya noong 2024 at etong isa ay 2023. So kung magtataka ka bakit ito ay iba, kasi nga ito ay enhanced security features. Kasi yung mga ganitong pera, merong mga peki na lumalabas. At makikita ninyo sa isang article dito sa Bangko Sentral, eto nakikita ninyo, new generation currency at eto yung enhanced generation currency. Kung makikita ninyo, wala siyang guhit-guhit dito and dito meron na. So sa mga tindahan dyan, alam ko hindi kayo masyado marunong tumingin ng pera at alam ko ginagawa ninyo yung sumusulat. Kapag ka ini-scratch mo ng ganyan, kumukulay yung pinakakulay nung peking pera. Kung sabihin ko sa inyo mga tropa, yung tunay na pera at yung peking pera parehas na kumukulay. Kapag ini-scratch mo siya, meron din siyang kulay. Pero kung wala kang idea mga tropa, makikita mo talaga, nakala mo tunay yung mga peking pera na to. Pero sa pakiramdam, ayan, eto yung peking pera at eto yung tunay. Yung papel neto parang makapal lang siya na bond paper. Sabihin na natin ng mga nasa 100 GSM yung papel neto, no? Syempre sa experience ko na dito sa printing natin, sa tingin ko ito nasa 100 GSM. At etong papel natin na tunay na pera talagang alam mo yung gawa sa abaka kung hindi ako nagkakamali, no? At eto, kung lalabahan to mga tropa, buhay na buhay pa. At etong pera na to, natutunaw to once din na basa ito. Kumbaga parang mga dye ink yung parang pinag-print dito na ginamit. I-share ko nga sa inyo, mapapansin nyo, unahin na lang natin siguro yung tunay. Sa tunay na pera, eto sa luma, ang unang-una yung titignan dito, yung dito na part, kung ano yung itsura na itong mukha dito, dapat ganun din yung itsura dito, yung parang shadow niya. Hindi ko maalala kung anong pinaka-eksaktong tawag nun, pero makikita ninyo sa peking pera mga tropa, ibang-iba yung pinaka-drawing dito. Dun pa lang malalaman mo na peke. Dito na part, kapag itinapat mo siya sa liwanag, hindi nyo na kailangan nung kulay violet na ilaw para ma-identify nyo kung peke. Sa pagsalat pa lang alam nyo na peke. Eto kasi meron siyang parang umiilaw once na matapatan siya ng UV light, kung hindi ako nagkakamali. Basta yung kulay violet na yun, nakalimutan ko na kasi, no? At eto, no, makikita nyo din dito yung pinaka-print niya dito, papaliit, papalaki. At eto meron siyang parang naka-emboss dito sa part na to. Pero hindi nyo naman na kailangan isa-isahin pa yung mga security features. Sa pagkapapa lang, sa tingin pa lang nung print, parang maputla na dito sa ganitong pera. Pero eto malapit na tong ma-phase out dahil eto ay magiging polymer na rin. Yung mga 500, 100, 200. May bagong pera na inilabas etong si BSP. Siguro mga next year ma-i-experience na natin yon. To make the video short, eto na lang yung pinakatignan nyo. Etong mukha neto,
dapat parehas nung mukha dito sa may white na part dito pag tinapat nyo sa liwanag. Kasi kung titignan ninyo yan, kapag ka iginanon nyo yan sa liwanag, ibang-iba talaga dun sa peke. Dun pa lang sapat na yon na malaman nyo na peke yung mga ganitong pera. Hindi nyo na kailangan pa yung kapain pa. Kasi sa print pa lang at sa papel pa lang, alam nyo na. At kaya ako nga ginawa etong vlogs natin na to dahil meron akong nakita sa Facebook at sure na sure ako nakita nyo din etong kumakalat na photo na to. Kung nakikita nyo, eto nga sa screen natin, may nakalagay na pic and may nakalagay na reel. Hindi ko masyado ma-identify talaga sa ganito, sa picture lang, mas maganda na sa actual nyo tignan. Pero eto medyo isi-share ko lang sa inyo sa pagkakaintindi ko. Eto 2023 siya lumabas and eto 2022. Kumbaga parang eto yung lumang design na pera na polymer. Kasi yung mga ganitong pera, polymer yung tawag. Yung parang medyo plasticky siya. Sa ganito hindi mo siya masyado ma-identify Mas magandang i-identify mo talaga yung pera na sa actual. Kasi nakikita ko dito, hindi ko masyado sure din kung tunay or peki ito, pero kung once na mahawakan mo siya, dun mo siya ma-identify talaga Pero mga tropa, eto yung mga security features na ipinalabas ni BSP. Merong 21 security features mga tropa. Sa 21 na yon, kahit isa lang doon matutunan nyo or tatlo. Ayan, kagaya nito, yung polymer substrate, enhanced value panel. Ayan, may mga nakaturo-turo naman. So, isa-isahin natin dito sa 1,000. Etong 1,000 na to, kung alam niyo yung Epson na ink, kapag ganito nyo siya sa liwanag, yung another na parang kulay, gumagalaw-galaw. Ganito din dito sa pera, And dun sa ink ni Epson. Dito pa lang mga tropa nakikita nyo na naglalaro dapat yung kulay niyan. Kasi sa mga peke, and wala pa naman ako na-encounter na peki na ganito, and tinanong ko din yung tropa ko na pick-up teller ng mga bank. Sabi niya napakahirap pang pikein ng ganito. Pero i-confirm ko, ipapakita ko sa inyo yung conversation namin soon. Once na ma-confirm niya kung meron ng nakapag-pick ng ganito. Pero sabi niya sa akin ngayon, so far wala pa naman kasi sobrang daming ang security features nito, Kung titignan nyo kasi dito sa isa na to, parang magkaiba siya ng pagkakakuha ng camera. Kumbaga sa lighting, 'di ba? Dito parang medyo madilim na pagkaka-picture and dito maliwanag. Hindi ko talaga ma-identify kung masasabi ko na peki ito pero sa tingin ko parang tunay din naman etong nasa taas na to. And eto nga yung enhanced na security feature. 2024, etong pera natin dito. Napakadami. Sapat na siguro yung nakikita nyo na umiilaw-ilaw yung dito, yung gumagalaw yung kulay. Kasi kung peki to, hindi gagalaw yung ilaw dyan. As in, naka-stay lang. Wala na kasi kung peking Epson na ink, yung bote niya, yung lalagyanan pala niya as in yung box. Yung peking Epson na ink, kapag ganito mo yung box niya, hindi gumagalaw yung ilaw or yung parang reflection dyan. Ganito din sa 1,000. So, kung meron kayo na-encounter na peking pera na hindi gumagalaw yung ganyan, malamang sa malamang peki yon. Sana nakikita nyo or na-identify nyo dito sa camera natin sa GoPro. 'Di ba? I-actual nyo na lang kasi mas maiintindihan ninyo kung meron kayong actual na pera. Tapos, tignan nyo to. Eto pa napakahirap din yung mga imprenta or yung print netong mga ganito kaliliit. Sobrang liliit. Tapos yung mga gilush pattern niya, yung gilush pattern, yun yung parang mga shape or yung mga drawing dyan na shape na kakaiba. Paalon-alon, mga ganyan, 'di ba? Ayun yung tawag doon, gilush pattern. Ewan ko kung tama yung pagkaka-pronounce ko, pero sa pagkakaalam ko, yun talaga yun. And tignan pa natin, i-share ko pa sa inyo. Ito kasi sa bagong pera, konti pa lang yung kaalaman natin kaya mas maganda na meron tayong mga vlogs na ganito. Quick recap lang, polymer substrate, parang ito yung makinis yung surface niya. And enhanced panel value, ito yung umiilaw. Number 3, sampagita, clear, window, ito. May nakalagay dyan na BSP. And number 4, serial number, maliit, papalaki. At saka yung tactile dots.
mga tuldok-tuldok dyan. Ayan o, may makikita kayo dyan, parang nakasulat nga dyan, BSP eh. Wala lang tayong magnifying glass, pero may makikita kayo dyan mga tuldok-tuldok na maliliit na talagang pulido yung pagkaka-print. And number 6 yung emboss print. Siguro, eto, parang etong part na to, parang medyo emboss siya. Parang medyo meron kayong masasalat na konting texture. Kasi sa ibang part, madulas. Pero dito medyo merong texture. Tsaka sa parting likod dito, ayan o. And number 7, yung shadow trend niya. Ayan, tignan nyo na lang sa ilaw. Vertical, clear window. Ito naman yon dito sa part na yan. Metallic pictures. Ito yan, dito. And number 10, blue iridescent figure. Kapag ka tinitilt mo yan dito sa part na to, ayan, medyo may makikita ang kulay-kulay din na parang nagbabago once na nasisinagan siya ng ilaw or ng liwanag. Parang ganito din. At saka yung number 11, yung flying eagle. Ewan ko kung saang parte yan. Eto siguro yun, no? Ito ata yung part na yan, yung flying eagle na yan. Ayun, sana nakatulong to. Kasi dito sa mga lumang pera, napakadali lang i-identify eh. Sa tingin ko naman, hindi kayo makaka-encounter ng mga peking pera ng mga polymer sa ngayon. Kasi napakahirap naman talagang gawin neto. Sa totoo lang, napakahirap pa to. Unlike dito, talagang ipiprint mo lang siya. Tapos etong security features na ganito, ayan o, eto galing to sa mga ibang pera, sa 100. Minsan may mga 100 peso ako na nai-encounter before, nung tellering pa lang ako. Tanggal-tanggal yung dito niya kasi ikinakabit dito sa mga peke. Kaya kung mapapansin nyo, yung enhanced na pera na 500, kung ikukumpara mo siya, iba na yung dito na part. Ayan o, iba na yun dito kasi ang ginagawa nga, dinidikit dito. Kung naaalala nyo, yung dating pera, meron siyang parang sako dun sa loob. Diba kung naaalala nyo, tinatanggal natin yon nung kabataan pa natin para inaalis natin. Yung parang nilalaro natin, tinatanggal natin yung sako niya sa loob. Ngayon, ang ginawa ni BSP, pinalitan niya ng ganito. So dun sa enhance, ibang-iba na yung itsura niya. Ayan o. Eto, tunay na tunay. Yung lumang design and eto yung bagong design. At eto naman sa polymer, 2024 lang yung meron ako dito. Wala ako nung lumang design eh, para maipag-compare natin. Wala akong makita kasi sa bank, puro bago na yung lumalabas. Pero anyway, dito na natin tapusin to. Siguro, sana naman nakatulong to para matuto kayo kung paano i-check yung pera. At sa mga coins, mga tropa, sa 10 piso, yung mga peking ganon, yun yung mga namamagnet. Ayun yung sabi sa akin before, no? Pero parang hindi na rin masyado pinapansin eh. Parang umiikot na rin yung mga namamagnet na 10 piso eh. And sa mga piso naman, sabi sa akin nung pick-up teller, wala naman daw peking piso kasi parang wala na silang kikitain dun sa piso. Parang ang mga pinipeki na lang siguro 10 piso, 20, and mga papel. Sa 20 pesos na barya na fake, wala pang nababanggit sa akin yung tropa ko. I-update ko kayo kung meron na siyang na-encounter or nakuha na peking 1,000. Tatanungin ko sa kanya at siguro kung pwede nating mahingi yung pinaka itsura niya. Pero anyway mga tropa, kagaya nga na sinasabi ko, mag-ingat kayo sa mga fake. Huwag kayo basta-bastang tatanggap. I-check nyo. Kahit na yung parang nagmumukha kayong tanga yung igaganito ninyo sa ilaw. Basta ang tunay na pera, parehas yung mukha dito tsaka dito. Eto kasi parang kengkoy yung drawing, ang pangit. At saka makikita nyo talaga sa texture. So dito na lang, no, umuulit-ulit na tayo. Eto na yung siguro yung pinaka-last na vlogs natin para ngayong taon na to. Siguro babatiin ko na kayo ng Merry Christmas and Advance Happy New Year. Kita-kits na lang ulit tayo sa vlogs natin sa 2025 and sisikapin ko na mas pagandahin pa yung vlogs natin. Mga short video na lang siguro yung i-upload ko kasi medyo magbabakasyon-bakasyon muna ako, no. Like, share, and subscribe. Bye-bye. At inuulit ko, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.